Maganda ang panahon ngayon sa kagubatan. Abala nga ang lahat sa paghahanap ng pagkain. Mahirap ang buhay sa loob ng gubat. Ang lalaking kagwang o flying lemur, chill lang sa taas ng puno. Pero mas masarap ito kapag may kasama. Kapag boring na sa isang puno, ano pang hinihintay ng kagwang? Gamit ang kanilang patagyum o manipis na balat na nakadikit sa paa hanggang braso ng kagwang, mala-ninja silang lilipat sa mga puno. Habang busy ang ibang kagwang sa paglipat-lipat ng puno, ang isang ito, relax lang. Matindi ang hawak niya sa puno. Yun pala, dala pala niya ang kanyang anak. Pasilip-silip lang at tila ba nag-uusisa sa kanyang paligid. Bitbit niya ang anak palagi. Sa isang maling kapit lang niya kasi, maaari itong mahulog. Kaya naman, ingat na ingat ito sa pag-aalaga. Kahit saan nga siya pumunta, dala niya ito. Kakaibang banding nga ito ng mag-ina. Hanggang sa paglipad, bit-bit ang anak. Hanggang sa kaya na ng batang kagwang na maging independent. Pero hindi katulad ng isang pamilya, single parent si Mami Kagwang. Karaniwan kasing naghihiwalay ang kanilang magulang pagkatapos manganak. Pero si Daddy Kagwang, dumadalaw naman sa kanila para magbigay ng pagkain. Kilalang teritoryal ang mga kagwang. Hindi basta-basta nakakapasok ang sinuman, lalo na ang matinik nilang kaaway na Philippine Eagle. Malalupa man o dagat, makikita ang pagkakaisa ng pamilya. Ganyan ang magkakapitbahay na clownfish. Si anemone ang nagsisilbi nilang tahanan. Yung mga clownfish na typical yan, nakikita mo sila nasa sea anemone. And then may malaking isda. Di mo alam kung yun yung nanay o usually yun yung tatay. Tapos may nanay. And then may mga babies. Gwardyado ng padre de pamilya ang kanilang tirahan. Bawal ang trespassing. Naroon ang kanyang may bahay at maliit na mga anak. Hanggang ang isang masayang banding ng pamilya na uwi sa pangamba. May grupo ng mga 3-spot domino damselfish ang gustong umagaw ng kanilang bahay. Kasama ang kanyang pamilya, pinagtulungan nilang paalisin ang mga 3-spot domino damselfish. Sa wakas, napaalis nila ang kaaway. Pero higit pa pala sa teritoryo ang kanilang pinoprotektahan. Naroon kasi ang kanilang daang-daang mga anak na nasa itlog pa lang. Kailangan nila itong bantayan, lalo na't may mga predator gaya ng malalaking isda. Minsan,
Higit pa sa isang pamilya ang kailangan para mag-survive sa wild. Kailangan din ng tulong mula sa komunidad, lalo na kung dihado ka sa laki. Sa ilalim ng dagat, lamang ang malalaking pamilya. Literal na big family ang mga sardinas na ito. Umaabot lang naman sila ng mahigit 200 milyong miyembro. Iisa ang kanilang mga kilos at galaw. One for all for one ika nga ang goal nila. Kapag may parating na panganib, bumubuo sila ng bagong galaw. Paraan nila ito para protektahan ang mga sarili laban sa kaaway. Pangalawang tahanan ng rescue center ng mga buhay ilang na biktima ng poaching at pang-aabuso. Dito sila nagpapalakas at kung minsan bumubuo ng sariling pamilya. Gaya ng musang na ito. Labas-masok lang siya sa kulungan. Pero mas madalas sa sanga ng mga puno siya nakatambay. Dito na siya pinanganak sa rescue center. Nakilala ko pa nga ang kanyang mga magulang noon, sina Estela at Gary. Pareho silang biktima ng illegal poaching. Hindi alam ng mga rescuers na buntis pala si Estela noon. Nasuri ko pa noon si Estela. Kaya siya pumapasok at bumabalik dun dito sa loob ng cages to nurse. No, pero we check yung female kung meron pang gatas. Wala namang gatas, hindi na swollen yung kanyang mammary glands. So ibig sabihin, hindi na to active. 3 buwan lang nakasama ni na Estela at Gary ang anak. Dahil malaki na ang batang musang, kusa na itong umalis at hindi na bumalik sa kanilang pamilya. Alam nila Estela at Gary na balang araw ay gagawa rin ng sariling pamilya ang anak. Ang mag-asawa, doon muna sa center na mamamalagi hanggang pwede na silang ibalik sa wild. Pasilip-silip ang ibon na ito mula sa kanyang pugad. Dinalabas ng batang white-bellied woodpecker ang kanyang ulo para tignan kung nandyan na ang kanyang nanay. Kasama ng batang woodpecker ang kanyang tatay. Habang wala pa ang kanyang may bahay, siya muna ang naglilinis ng kanyang lungga. Habang naglilinis, may napansin siyang umaaligid sa kanilang tirahan. Dalawang kuleto ang nagmamasid sa kanila. Lumabas ng lungga ang tatay na woodpecker. Pero nang mapansin na hindi naman banta ang mga kuleto, agad din siyang pumasok sa kanilang lungga. Ang kuleto ang kanilang magiging kapitbahay. At naghahanda na rin itong bumuo ng pamilya. Ang mga naiwang butas ng woodpecker ang ginawa rin nilang bagong tirahan. Para sa mga ibon, ang pamilya ay parehong responsibilidad ng nanay at tatay. Biparental care ang tawag sa pag-aalaga ng ibon sa kanilang inakay. Kung saan pareho silang nagbabantay at naghahanap ng makakain ng kanilang anak. Pero hindi lahat ng ibon
nakakabuo ng pamilya sa wild. May ilang species na pinaparami sa loob ng pasilidad, katulad na lang ng Rufous-headed hornbill na critically endangered o nanganganib ng maubos sa wild. So here in Fefi, which Talarak is managing, very successful sila sa breeding ng hornbills. It's very difficult to breed the hornbills because they have a certain behavior and requirements to breed. Dahil sa success nila, kailangan din yung nutrition, and one of the supplementary food that they're giving for the chicks is protein, which is insects like crickets. So papakainin na nila. Nang makita ng lalaking hornbill ang pagkain, agad niyang linantakan ito. At pagkatapos niyang kumain, ang mag-ina naman niya ang aabutan niya ng crickets. Sa maliit na siwang ng punong ito, namumugad ang Rufous-headed hornbill. At dito inaabot ng lalaking hornbill ang pagkain. Gamit ang kanyang tuka, ipapasok niya ito sa butas. Mula sa loob ng pugad, matyagang naghahantay ang kanyang mag-ina. With this success, there's a big chance that the population of the Rufous-headed hornbills can come back kasi meron silang kakaiba na trait doon sa mga remaining wild Rufous hornbill dahil pwede na sila mag-adapt sa mga artificial nest boxes. Sa himpapawid, tanaw ng Brahminic kite o lawin na ito ang kagubatan. Sa baba, may mga unggoy na naghabulan. Pero habang busy maglaro ang mga batong unggoy, lookout naman ang ibang miyembro ng tropa. Yung typical na structure ng pamilya nila, may alpha, may mga females, tapos yung mga juveniles. The alpha male, siya yung nahuhuli. Make sure na safe yung kanyang pamilya. Ito mo, tulad na lang yung natitirang batang unggoy, yung mga juvenile, yan ang binabantayan niya. Yan, meron pang mga natitira. Mga older juveniles. These are the ones that can defend themselves, kaya kahit maiwan sila, okay lang. Kapag walang makuhang prutas, karne ng ibang hayop ang kanilang tina-target. Tulad na lang ng inakay ng Brahminic kite. Ayon kay Albert, isang birder sa Ternate, Cavite, napansin niyang hindi na bumabalik ang pares ng lawin sa nest na ito. Posibleng nakain na ng mga unggoy ang inakay. At mukhang yung isa may ebidensya pa na may balahibo sa bibig, oh. Kahit tirik ang araw, matyagang nagbabantay ang grupo ng unggoy sa taas ng puno. Nag-aabang sila kung may magkakamaling ibon na magpugad ulit dito. Hanggang sa dalawang Brahminic kite ang dumating. Posibleng naghahanap sila ng nesting site. Napansin nila ang bakanting pugad. Pero may unggoy na biglang umaligid. Bit-bit ang isang maliit na sanga. Lumipad sila palayo ng pugad. May mga species ng hayop na dahil sa reputasyon, di mo akalaing may motherly instinct. Kahit na territorial. Sinasabing mabuting magulang ang mga bukarot. Sa stage ng courting o panliligaw, dito raw nakikita ang gentle side ng mga buhaya,
Katulad nating mga tao na sinusuyo ang partner. 3 buwan pagkatapos ng breeding at incubation, mapipisa na ang mga itlog. Ang video na ito ay patunay ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Kapag napisa, dadalhin niya ito papunta sa tubig. Minsan, tinutulungan niya rin ang baby bukarot na makalabas sa itlog. Isang pambihirang nanay. Matinding sakripisyo para sa mga hayop ang bumuo ng pamilya. Katulad nating mga tao. Kayod kalabaw sila pagdating sa paggawa ng pugad, paghahanap ng pagkain, at pagprotekta sa kanilang pamilya. Hindi birong bumuo ng pamilya sa wild. Kailangan ng lakas ng loob at sama-samang pagharap sa pagsubok ng kalikasan. Pero walang ibang pamilya na gagabay at poprotekta sa kanila kundi tayong mga tao. Walang aatrasan para sa kalikasan. Ako si Doc Fertz Resyo. Doc Nielsen Donato, born to be wild.